Hello guys! Welcome again to my channel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment. So, ngayon samahan niyo akong mag-unbox sa nabili kong bagong camera. Ito ang Insta360 Luna Ultra. Ito ang latest camera ng Insta360. Actually, may isang camera na ako na yung Insta360 Go Ultra na ginagamit ko ngayon pag shoot. Kaso kailangan ko na siyang ibenta kasi extrang camera naman yun. So ito na ang gagamitin natin para sa mga vlog natin. So kung sinong gustong bumili ng Insta360 Go Ultra, ibebenta ko na siya. So ito guys, nabili ko pala siya 2 weeks ago na siya ko nabili sa Al-Anis. Tapos ang price nito is 2,769 Qatari Riyal. So tingnan natin kung worth it nga ba yung 2,769 Riyal dito sa camera. Actually, ang binili ko guys hindi yung creator bundle kasi mas mahal siya ng 3,000 plus I think ang creator bundle, pero ito lang binili ko standard bundle lang. So guys, i-open na natin yung camera. So ito yon, pag open mo ito siya. Tapos ito yun siya, maliit, sakto lang. Guys, ganito yung ano niya, taas. Tapos ito yung case niya, case ng Insta360, ganyan. Dito yung lock niya sa gilid. Tapos i-open na natin guys. Pwede mo siya i-diretso lang ganito or pwede dito, i-press mo dito yung may red dot. Ayan. Ayan siya guys. So, ito yung ano niya, camera niya, dalawa yung camera niya sa ano. Ito yung isang camera niya is yung main camera niya talaga, tapos ito yung isa yung pang zoom in, 12 times zoom in siya ang Insta360 Luna. Tapos guys, yung ano niya, yung memory card niya dito siya sa gilid. Dito sa gilid yung lalagyan ng SD card. Tapos ang maganda kasi dito sa Insta360 Luna kasi pwede siya ma-detach yung screen niya, which is bago nila na update na ma-detach yung camera niya. Tapos pwede ka na dito ka na mag-monitor. Ilagay mo lang yung camera mo diyan, tapos dito ka na lang mag-monitor sa ano, sa screen niya. Tapos yung screen niya dual purpose din kasi pwede mo din siya gawin siyang microphone. Kung wala kang microphone, pwede mo lang siya, tapos kung malayo tong camera, i-stand mo lang siya doon sa malayo, tapos ito ang monitor, dito ka na magtingin, mag-shoot sa sarili mo, tapos pwede mo na siyang gamitin na as microphone na din. Tapos guys, tingnan nyo ha, kung gaano ka-smooth yung Insta360, yung gimbal niya, oh. Ganyan. Tapos kung gusto niyo yung yung camera niya sa harap niyo, press niyo lang tong dito, oh. I-press niyo lang ng 3 times. Ayan. Na yung camera niya. Iikot na yung camera niya. Tapos guys, ito yung pag zoom in and zoom out niya. Dito. Ganyan. Tingnan nyo. Kung nakita nyo sa screen, 12 times zoom in siya. Tapos malinaw talaga yung Insta360. Actually guys, meron na akong mga na-shoot dito sa Insta360. Ipakita ko na lang dito din sa video na ito para makita nyo kung gaano kaganda talaga ang Insta360 Luna. Kung balak nyong bumili, wag na kayong magdalawang isip pa talaga. Tapos,
Ang sa loob pa ng box niya, meron siya nito yung parang tali kung gusto mo lang na isabit yung camera mo or kung mag-travel kayo na nandito lang sa kamay niyo. Tapos meron na din siyang cord for charging cord niya. Wala to kasamang ano guys ha, kung bibili kayo ng Insta360, walang kasamang memory card. Dapat bilhin niyo siya separate talaga. Pero mura lang naman ang nabili ko na memory card, 256, 100 plus real lang. Tapos meron siyang quick start guide. Yan. Kung paano siya gamitin. Yan guys. Meron din siyang safety guidelines. Meron ding sticker, Insta360 sticker. Fan talaga ako ng Insta360 kahit nung ito palang Insta360 Go Ultra. Nagustuhan ko talaga siya pero kailangan ko siyang i-let go kasi nga extra camera nang sayang din ang pera. Meron din siya nitong parang stand niya tapos yung sa charging port niya. Dito guys, i-clip mo lang siya dito. Ayan. Lagay mo lang siya dyan. Tapos dito meron na siyang ma-flip na stand. Cute. Maliit lang siya. Pero cute naman. Safe naman siya. Pero gusto ko pala siyang bilhan ng stand talaga. Actually, maganda din sana ang DJI kasi yung DJI na bagong labas, yung Pocket 4 nila, nasa almost same price lang. Mas mababa or mas mataas ba siya konti sa Insta360 Luna. Kaso nga lang medyo hindi ako fan ng DJI kasi yung mga nakikita ko sa review nila na yung ito daw pag ano mo daw tong screen niya, nagaano siya minsan, hindi gumagana. I don't know kung sure ba. Pero yun kasi nakikita ko sa mga review kaya ito na lang Insta360 ko talaga ang binili ko. Worth it naman ang price kasi maganda naman talaga siya. All in na maganda naman talaga yung camera tsaka yung performance ng Insta360. Tapos guys, dito ang maganda din dito sa Insta360 Luna, meron siyang deep tracking. I-try natin guys na kahit na ilagay ko lang yung camera ko dito naka-stand tapos ako yung subject, deep tracking ko siya, ako yung subject, tapos gagalaw ako, susunod din yung niya, yung camera niya. Susunod din yung camera niya. Try natin guys. Yan. Makikita niyo guys. Ganun kaganda ang Insta360. Basta naka-deep tracking siya, ano mo lang yung subject, tapos iikot-ikot na yun din yung camera niya. Tapos guys, tingnan natin yung sa settings niya. Ito yung sa screen niya. Dito, ito yung screen niya, tapos dito ka mag zoom in, zoom out. Tapos dito yung pag mag-record ka na, i-press mo lang dito. Tapos ito yung i-press mo din siya ng tatlo kung babalik siya sa ganyan. Kung iikot ang camera niya. Press mo lang siya ng 3 times. Tapos pwede mo din siya i-adjust dito para yung lens niya gagalaw ganyan. Yung camera niya. Tapos meron din siya dito para kung pwede mo siya dito ka i-press, pwede din dito i-press kung i-flip, mo yung camera niya. Ito yung sa screen niya guys, meron siyang pure video, photo, tapos yung pano which is yung sikat ang Insta360 sa mga panoramic view sa mga Insta360. Time shift, merong time lapse, slow mo, pure video. Tapos guys, yung battery health naman niya, 4 hours naman yung battery health niya. Tapos feeling ko pa nga mas matagal pa nga kasi ginamit ko siya nung first vlog ko. Kung gusto niyo makita yung real na footage dito, real video kuha dito sa camera Insta360, yung
ano ko, hanapin nyo lang yung vlogging at Duhamol. Yun ang ginamit ko. First time kong gamit ang Insta360. Maganda talaga siya, malinaw. Tapos, ano naman, hindi man 4 hours yung paggamit ko kasi ilang, ano pa nga yun, ilang hours. Okay pa yung camera niya. Dito mo ma-adjust sa taas yung brightness niya, tsaka yung sound, yung wireless microphone. Pwede siya dalawang microphone ma-connect dito. Actually, may nabili akong microphone na Mic Air Insta360. Separate ko siya binili kasi mas mahal kasi pag creator bundle ang bilhin ko dito sa Insta360. Kaya bumili ako ng separate, pero i-unbox ko din yun separate na video, ipakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Pwede siya sa iPhone, pwede din siya dito sa Insta360 camera. So, dito din guys, yung settings niya, sa resolution niya, merong pinakamataas niyang 8K, tapos merong 4K to 7, tapos kayo na mag-adjust guys, kayo na bahala kung anong gusto nyo na resolution sa pag-shoot ng video nyo. Kung gusto nyo ng mas maliwanag talaga, clear talaga, gusto dito kayo mag ano sa 8K. So tapos guys, ipakita ko na lang dito sa vlog na ito yung mga na-shoot ko before na trinay ko mag-zoom in and zoom out sa gamit ang Insta360. Pagtanong kayo kung paano siya i-connect sa cellphone, kung mag-transfer ng files, mag-download lang kayo ng Insta360 na app. Ito siya guys, Insta360 app, tapos mabilis lang siya ma-transfer. I-connect mo lang siya dito, tapos maano na yung device, kung anong device ang i-connect. Tapos pwede mo na siya i-download lahat ng mga video or pictures na nakuha sa Insta360 Luna. Yun lang guys, honest review, worth it talaga ang Insta360 Luna. Pricey nga lang siya, pero hindi naman talaga maano sa quality ng video at yung performance ng Insta360. Kasi kung nagdalawang isip pa kayo kung bumili kayo, bibili na talaga kayo, especially yung mga mahilig mag-vlog. Tapos investment din naman kasi to kung para sa mga mahilig mag-vlog. So ayun, kung gusto nyong bumili, bili na kayo kasi worth it talaga. So ayun lang guys, huwag kalimutang i-share, mag-like at mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga bago kong videos, mga bagong unboxing, tsaka yung mga travel videos natin. So next video, i-try ko i-unbox ang Insta360 Mic Air, tapos i-try natin siya kung paano gamitin sa Luna at sa iPhone. So ayun lang guys, bye bye, thank you. Grabe, ang galing. Ang galing yun. Amazing. Ganda ng gimbal ng Insta360 Luna. Ayun. Click mo lang siya ng 3 beses, tapos na yung niya, gimbal niya.